Wala akong pakialam sa Pilipinas. Hindi ko mahal ang Pilipinas. Gusto kong umalis ng Pilipinas. That is the truth. Bilang Christian, all I want to do is gawin kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa akin. Mag-aral ako ng mabuti para magkaroon ako ng magandang kinabukasan. Pero yung magkaroon ng matinding pagmamahal para sa bayan, para sa bansa, the core value of pagiging makabayan, wala yun sa akin. Not until this core value ng aming church leadership development na aking nabanggit, it was also explained in a better way by Bishop Oriel Baliano sa isa niyang sermon. He was able to mention there na the Philippine government system is corrupt because we are led by corrupt leaders, we are led by corrupt officials and politicians, but we should be able to create another flow. Those were his words, create another flow. If we can win the souls of our young people today in Christ, teaching them, discipling them into the kind of leadership that fears the Lord, into the kind of leadership that has a vision from God, then they can be the better leaders that our nation has been waiting for. Kapag itong mga kabataang ito ay naakay at nadala natin sa tamang landas, sa murang mga edad na maturuan sila sa kung ano ang tama, sa kung ano ang mabuti, sa kung sino ang Diyos, sa kung paano magkaroon ng vision from God, then these young people in the future ang pwedeng maging better leaders natin. Going back, that is why I personally admire those government officials that are really genuine sa kanilang desire to support the well-being of our youth, to advocate for the children, for the youth, for the sector of education, dahil it is undeniable that once education ay mapahalagahan sa ating lipunan, meron tayong magandang kinabukasan. Although ako personally, wala akong pakialam sa Pilipinas. Hindi ko mahal ang Pilipinas at gusto kong umalis ng Pilipinas. That is the truth. I spent all my years studying elementary, junior high school, senior high school, na bilang Christian, all I want to do is gawin kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa akin. To win souls, to make disciples, to serve the church, to serve His kingdom. Mag-aral ako ng mabuti para magkaroon ako ng magandang kinabukasan. Yung magulang ko, yung pamilya ko, yung magiging future na pamilya ko. Pero yung magkaroon ng matinding pagmamahal para sa bayan, para sa bansa, the core value of pagiging makabayan, the patriotic heart, the patriotism, wala yun sa akin. Not until I started to get interested in politics. Not until the moment or the point of time in my life na nagsimula akong magkaroon ng interest sa politika. Magkaroon ako ng interest sa mga issue sa ating lipunan. Because as an aspiring journalist, I have experiences. Since I was elementary, part na ako ng campus journalism. Kahit naman bata pa ako, mahilig na ako manood or makinig ng balita. And it was the time na nagkaroon ng campaigns for the 2022 presidential election, na ako ay grade 12 student, na nagsimula akong maging interesado sa politika, sa mga issue ng lipunan, and hindi lang pala doon matatapos yung aking pagsisimulang magkaroon ng pakialam para sa ating bayan. When I started studying in college as a communication student, having to take these consecutive courses from first year to third year, hindi pwedeng hindi ka mamumulat sa mga kaganapan sa lipunan. Hindi pwedeng hindi ka mamumulat sa kung gaano kabulok ang sistema ng ating lipunan, ang mga sistema sa ating pamahalaan, at hindi pwedeng hindi ka magkakaroon ng pakialam
para sa iyong mga kababayan. Hindi pwedeng hindi ka magkakaroon ng puso na maawa ka sa mga nasa laylayan, nasa lubog sa kahirapan, na naapektuhan ng lahat ng katiwalian, ng lahat ng kabulukan at kasakiman ng mga nasa kapangyarihan sa pamahalaan, lahat ng mga lumalaban ng patas, nagtatrabaho ng buong buhay nila na hindi nararanasan yung kaginhawaan. At hindi pwedeng hindi ka magkakaroon ng puso na magsasabing kailangan mabago at kailangan maayos lahat ng kabulukang ito. Ng puso na magsasabing dapat meron pang pag-asa. Because in the past, hindi ko makalimutan na sinasabi ko mismo na wala nang pag-asa ang Pilipinas. Because looking back sa history natin, since the time na tayo ay sinakop ng mga Espanyol, sinakop ng mga Japanese, Americans, hanggang sa mismong yung mga pangulo na natin or ng mga nasa gobyerno na natin, yung matuturing na sumasakop sa atin or nagsusuppress ng ating kalayaan na mabuhay sa isang maunlad na bansa. It has been such a long time. Sobrang tagal na ng ganitong kalagayan at sistema natin. That is why before, I always say na wala nang pag-asa ang Pilipinas na maging maunlad, na maging kasing unlad at kasing yaman ng ibang mga bansa. But after diving deeper sa politics, sa society, sa mga usaping ito, sa mga kabagayang ito, sa mga social issues, sa poverty, sa health, sa education, sa agriculture, nasabi ko na mayroon pang pag-asa at dapat mayroon pang pag-asa. Because as long as there are these young people na pwede pa nating turuan, pwede pa nating dalhin sa kamulatan, at pwede pa nating hikayatin na gawin yung mga desisyon na hindi nagawa ng mga nauna sa atin, mayroon tayong pag-asa.